Good morning, Ma'am Iza. So my name is Jen Medina. I'm from section BSIT 1A. So today I'm going to tackle to you, Ma'am, is my final project for your subject. So let's start with the stored student data. So this code is parang isang toolkit na nagpapakita ng iba't ibang data structures at algorithms gamit ang Python. So let's break down each part. So dito sa part A, B, C, no, ito yung stored student data. So nakikita nyo naman dito is nag-a-analyze ng isang dictionary na tinatawag ng students para mag-imbak ng impormasyon tungkol sa mga estudyante. Dito guys, yung ID, ito po yung ID, no? Kaya matitansya. Ito po yung ID, no? Yung 1001, 1002, 1003, 1004. So, yan po yung ID ng bawat estudyante. Then, ang value naman ay isa pang dictionary na naglalaman ng pangalan, edad, kurso, mga grado at email ng estudyante. So, simple lang, di ba? So, dito guys, ito yung nakikita natin, no? Yung parang dictionary na tinatawag. Ito yung sinabi ko kanina, no? So, ito yung name. So, Jean, Juby, Janelle, Juriel. So, age nila, 20, 21, 19, 22. Then, yung course nila, no? IT, CS, IT, CS. Then, yung grades nila. Nakikita niya naman, no? Yung grades nila and yung mga email nila. So, ito po yung part ABC. So, dito naman sa part D, no, pass or fail check sila, no. Yung parang, ito naman is, ang part na ito is, iterate sa student's dictionary. Para sa bawat estudyante na kinakalkula nito ang average na grado, idinadagdag ang average sa data ng estudyante at nag-a-assign ng pass or fail na status. Depende na kung ang average ay 70 pataas and if ang average is greater than 70, else fail. So parang pag greater siya sa 75 is pasado. Pag lesser siya sa 75 is fail siya. Ganon yung doon. So, sana yun. So, isang conditional expression, no, or ternary operator, isang mas maiksing paraan para magsulat ng if-else statement. So, dito yun guys. No? Parang dito yun. Dito. Ito na yun. Parang pass if average is greater or equal 75, else fail. Ganun yun. So, dito naman sa part E, no, yung factorial using recursion. So, dito naman is, mayroong isang recursive functions na factorial para kalkulahin ang factorial ng isang non-negative integer. Ang isang recursive function ay tumatawag sa sarili nito sa loob ng definition nito. Sa loob ng definition nito, ang base case, stopping condition. So, dito guys, stopping condition. Ito yun guys, no? Ito yung ito yung sa part E, no? Ito yun. Stopping condition ay kapag ang n ay 0, nagbabalik ito ng 1. Kung hindi, ibabalik nito ang n na pinarami sa factorial ng n minus negative 1. Medyo tricky pero powerful. So, ito yun guys, dito. So, sa part naman ng G, no? Ito naman is search student by name. So, ang function ng search student ay nakahanap ng mga estudyante gamit ang pangalan. Gumagamit ito ng list comprehension para mas maiksing paraan ang pag-filter ng mga values ng students dictionary. Ang lower close and open and close parenthesis naman ay nagko-convert ng mga string sa lowercase para sa case insensitive matching. Para siyang CTRL plus F pero sa code. Ito yun. Dito yun guys. Yan po. Yan. Then, dito naman sa part H. Dito naman sa part H
is sort students by average descending. So, ang sort students by average function ay nakaayos ng mga estudyante ayon sa average na grado. So, ito ay parang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ang sorted na may lambda function bilang key ay ginagamit para sa custom sorting. Ang lambda x, yan o, ito o. Saan ba yun? Ito, yung lambda x, tawag dito, ganun, is, ay lumilikha ito ng isang anonymous function na kumukuha ng average mula sa data ng bawat estudyante. Ang reverse equals true ay nakaayos ng pababa. Ito yun guys. Saan na yun? Wala man yan. Ito yun. Ito yun. Then, sa simple attendance quick naman. Dito naman is isang simpleng gamit ang isang list para sa attendance. Ang mark attendance ay nagdadagdag ng student ID sa quiz. So, ito yun guys, no? Yung sa part I. Sa part G naman is linked list for submissions. Dito naman is gumagamit ng linked list data structures para sa mga submission ng estudyante. Ang node class ay isang kumakatawan sa isang elemento sa list na may data at isang pointer na susunod na node. Ang linked list class ay nagmamanage ng list nagdadagdag ng mga bagong node sa simula. So, ito yun sa part J. Ito yun. Then, sa part K na tayo. Sa part K naman is 3-4 year levels. So, gumagamit ng 3 structures para sa mga year levels. So, gumagamit ito ng 3 structures, guys. So, ang tree node, no, ay isang kumakatawan sa isang node sa tree na may value at isang list ng mga anak. Yun. Dito naman sa part L, sa binary search tree for students' IDs, gumagamit ng binary search tree or BST para sa mga students' IDs. Ang isang BST ay isang tree-like data structure kung saan ang kaliwang subtree ay naglalaman ng mga nodes na may maliliit na keys at ang kanang subtree ay naglalaman ng mga nodes na may mas malalaking keys. Ang insert BST ay nagdadagdag ng bagong node at ang search BST ay naghanap ng node na may ibinigay na key. Ganun. Yung part L natin. So, sabi dito guys, no, yung sa kaliwang subtree ay parang naglalaman ito ng mga nodes na may mas maliliit na key. So, sa Chabacano pa is jutay, no? Jutay na key. At sa kanang subtree naman ay naglalaman ng mga nodes na may mas malalaking keys. So, ganun yan. Ganun yan, no? Saan na yan? Dito sa part L. So, dito naman sa example usage. So, ang huling bahagi ng code ay nagpapakita ng paggamit ng bawat function at data structure. Ipinapakita nito kung paano kalkulahin ang mga average, maghanap ng mga estudyante gamitin ng factorial functions, pamahalaan ng attendance key, ipakita ang linked list, ayusin ang mga estudyante, at mag-insert at maghanap sa BST. Ang output ay malinaw na nagpapakita ng mga resulta ng bawat operasyon. So, eto yan guys. Dito. So, print student and their pass or fail status for seat data in student items. Print F data name, average data average, 2F data status, ganun. Basta ganun yan guys. So let's run this code para makita nyo kung ano yung result, no? So ito yung result. So dito, no, students and their pass fail status, no. Jean average 87.65 is equivalent to pass. Then Juby average is 75.
0.00 is equivalent to pass din. Pass yung ano nila. So, general average is 61.0. So, ito siya, medyo ano to, fail siya kasi 61. Parang, hindi to interested na mag, ano ah, mag-school. Ganun. Katulad ko. So, Juriel average is 94.67. So, ito siya, sobrang galing na to. No? Parang, ano na talaga to, gifted na yun siya. So, dito naman no, sa search for Gene, name Gene age 20, course is IT, grades is 85, 90, 88, email Gmail gene.com and average is 87.66667. Status is pass. So ganun yun. Pag naghanap sila for Gene, then ito na yung nilabas, no. Ito yung nilabas kung ano yung status ni Jean, yung ano nilalaman ng ano niya, ng anong ba tawag dito, yung parang documents niya sa school, ganun. Sa factorial of 5 naman is 120. Attendance ko example is example is kay Jean at saka kay Jaja, no, yung ID to nila. Submissions, linked list, UB assignment 1, Jean assignment 2. So sorted students by average, Juriel 94.67, Jean 87.67, Juby 75.00, and General 61. So BST insert and search example found student ID 102. So please complete, press enter. So ganun yun. So I hope ma'am may kahit papaano is may naintindihan kayo sa sinabi ko. Then ito po yung natutunan ko so far sa subject nyo, and thank you for always always ma'am, always teaching us, no, so to become a better IT students in the future. So thank you ma'am, and good luck po sa next journey nyo, and alam ko naman na next year is wala ka na po, and I hope sana and sa next journey mo is sana success lang lahat, and ano man yung mga challenges na dumarating sa buhay is laban lang tayo ma'am, and thank you po for always teaching us and uh, and giving all the best, no, para sa amin. So thank you so much ma'am, and ganun ma'am, thank you po.